sa isang lihim na nayon sa kalaliman ng Pilipinas. Kilala ito sa mga katutubong tawag na Barangay Lupa. Matatagpuan ang barangay na ito sa isang makalangit na kagubatan, kung saan ang mga puno ay matataas at puno ng mga malalalim na anino. Ngunit hindi lamang ang mga puno ang nagtataglay ng dilim sa barangay na ito. Ang mga aswang ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa Barangay Lupa, ang mga aswang ay kinikilala ng mga tao, at may respeto at takot na nauukit sa kanilang mga puso para sa mga ito. Ang leader ng mga aswang ay si Alon, isang matandang lalaki na may matanglawin na mga mata at mahabat puting buhok. Siya ang nagpapamahalo sa mga aswang at nagtuturo sa kanila ng mga aral ng kanilang lipi. Ngunit ang tahimik na buhay ng Barangay Lupa ay nagsimulang magbago nang dumating ang isang grupo ng mga dayuhan sa nayon. Nagmula sila sa isang kalapit na bayan at naglalayong alamin ang mga sikreto at mga ritual ng mga aswang. Pinanindigan ng mga taga-Barangay Lupa na hindi sila magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang mga tradisyon. Hindi nagtagal, naging masugid na mga taga-masid ang mga dayuhan. Nakita nila ang mga aswang na nagkukulong sa mga kwarto sa umaga, na parang mga ordinaryong tao, ngunit nagiging mapanakit na hayop sa gabi. Nagsimula silang mag-question kung paano napanatili ng mga aswang ang kanilang mga sekreto at kung ano ang totoong layunin nila. Si Marikit, isang batang babae sa Barangay Lupa, ay nahulog sa pag-ibig sa isa sa mga dayuhan na si David. Ngunit ang pagmamahala na ito ay dinala ng panganib sa buhay nila. Sa isang madilim na gabi, nang sinundan ni David si Marikit papunta sa kagubatan, natuklasan niya ang totoong anyo ng mga aswang. Dahil sa kanyang pagmamahal kay Marikit, nagpasya si David na hindi sasali sa plano ng kanyang grupo na kamtin ang mga sikreto ng mga aswang. Pagkos, itinuro niya kay Marikit ang mga pangunahing pamamahagi ng kanyang grupo sa Barangay Lupa. Sa mga kamay ng mga aswang, natutunan ni Marikit na protektahan ang kanyang nayon mula sa mga makasariling dayuhan. Sa huli, nagtagumpay ang Barangay Lupa na ipagtanggol ang kanilang mga sekreto at tradisyon mula sa mga dayuhan. Isinilayan nito ang halaga ng pagmamahal at pag-unawa sa kabila ng mga pagkakaiba at pangamba. Ang mga aswang, kasama si Marikit at David, ay nananatiling bahagi ng nayon na ito. Patuloy na nagpapahayag ng kanilang kalakasan at kakaibang pagkakaugma sa kalikasan ng Barangay Lupa.